At ngayong papalapit na ang panahon ng mga bakasyon, patok ding pasyalan ang mga nagagandang mga parke. Bukod sa libre, hindi na kailangan bumiyahe pa na malayo para makagimik. Pero ang ilang pampublikong parke dito sa Metro Manila ay bakit tila napabayaan na? Nagbabalik si Marisol Abdurrahman. Sa ilang pamilyang Pinoy na nagtitipid sa budget, ang mga pampublikong parke ang swak na pasyalan. Libre na, malapit pa sa bahay. Gaya ng plaza na ito sa Baseco, Tondo, Maynila. Ang 68 years old na si Antonio Lumuntad, dito madalas magpahangin. Kasi sa bahay, mainit. Pero dahil umano sa kapabayaan ng mga bumibisita, tila hindi na kaaya-ayang puntahan ang lugar. Pagtapak pa lang sa lugar, iba na ang amoy. Nabababoy na kasi sa mga bata kasi na pinagsusulat. Hindi mapagsabihan. Sayang nga lang talaga po. Sa edad naman na 75, tandang-tanda pa raw ni Jimmy Rico ang magagandang alaala dito sa Balara Community Park sa Quezon City na pagmamay-ari ng MWSS. Nung araw, maganda ito. Dinadayo talaga ito. Nung araw, ito talaga tanyag to. Luneta at saka ito, nurugang taktak. 22 years old pa lamang daw siya noon nang madalas pumasyal sa nasabing park na may hahalin tulad daw ang ganda sa Luneta. Kaya ganun na lang ang kanyang panghihinayang na makita na ang lugar ngayon. Biro mo nung araw, dinadayo to kahit ating gabi. Ibalik na pagandahin ito lalo na ngayon, sa ngayon panahon. Dahil maraming magaganda. At saka ito antigong pasyalan. Taong 1952 nang ipatayo itong Balara Community Park, kabilang na nga itong playground. Taong 2002 nang i-rehabilitate ito sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pero makalipas ang 10 taon, ganito na ang itsura nito ngayon. Sira na ang mga palaruan, tuyo na rin ang mga dati nagagandahang fountain at ang windmill tila alaala na lang ng dating ganda ng lugar. Kaya nalulungkot ang magkakaibigang ito dahil hindi na sila nakakapaglaro sa lugar. Pumangit na po, saka po nasira po. Ano itsura nito dati? Maganda po, meron pa po dyan. So dati nakakapaglaro ka pa? Opo. Ngayon? Hindi na po. Ano yung itsura nito dati? Maganda. Kompleto pala at ayos pa. Wala pang sira. Ngayon may sira na eh. Tanggal na yung upuan. Ayon sa Quezon City Parks Development and Administration Department, kapag naitayo na nila ang mga parke at nailagay ang mga pangangailangan, wala na sa kanila ang pangangasiwa ng mga ito. Kami po yung nagde-develop and then yung responsibility of maintaining the parks, we delegate it to barangay or the homeowners association. Sana lang daw maibalik sa dati ang ganda ng lugar para maranasan din nila at ng iba pang kabataan ang pasyalan na hindi kailangang bayaran. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Mabenta rin ang mga street food o pagkain binebenta sa kalye, pero paalala mga kapuso maging mapanuri po sa pagbili ng mga ganitong pagkain dahil baka sa halip na mabusog, sakit ang inyong makuha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa surveillance video ng On-Call, makikita ang paghahanda sa mga inihaw na street food. At dahil sa daan ginagawa ang pagtitimpla at pagtuhog sa mga naturang pagkain, mapapatanong ka tuloy kung malinis ba ang mga ito. Agad naming inilapit sa Sanitation Department ng Caloocan City ang aming nakunan. Napagdesisyonan ng departamentong magkaroon ng surprise inspection dahil maaari umano itong pagmula ng sakit. Yung mga unsanitary practices na ginagawa nila, pwedeng makontaminate yung mga pagkain na ibebenta nila. Yung mga bacteria, mga viruses, pwedeng kumapit doon, lalo na kung hindi tama ang pagpaprepara ng pagkain. Pagdating namin sa lugar, makikita kaagad ang batya ng mga tinutuhog na baboy na lumalangoy sa panimpla. Kita namang expose sa mga ito sa usok at dumi ng kalsada. Yung pagpaprepara po ng barbecue, bakit po nandito? May paglabag na po ginagawa sa Code of Sanitation, yung preparasyon ng pagkain. Malinis naman po yun. Alin po? Malinis naman po yung paligid na. Alin po? Paligid po lang. Malinis ba yan? Naka-tiles po yan. Yun po ang definition namin malinis. Kaya nga po as much as possible, pag may dumi po, pinapawalis po. Ang pwesto malapit sa mga nakakalat na basura. Ang mga trabahador naman kinakamay ang mga tinutuhog na baboy, sabay lublob sa batya ng kanilang mga kamay. May permit po ba kayo para magtitabi ng barbecue? Wala po. May health certificate po ba yung mga tao? Wala po, kanya nga po bawal po. Kukuha na lang po kami ng ganun. At dahil walang takip na nakadisplay ang mga karne ng baboy, ang mga langaw nagpipiesta. Ang katapat na supplier na aming inspeksyon,
Halos pareho rin ang mga nalabag na panuntunan. Prepara kayo ng pagkain, sanitary po. Ganito na lang po, i-issue din namin kayo yung sanitary order, mag-comply po kayo sa mga requirements namin po. Ha? Pupunta po kayo sa office namin, tatanong nyo kung ano mga... Opo. Ang trabahador na ito, pawis sa pawis, habang naghihiwa ng karning titimplahin. Hindi mo makatuhog pag may guwantes eh. Napakadulas. Wala ng ulam. Pero yung sanitary, noon pa kami pinakukuha. Minsan hindi mabili, minsan mabili. Kaya hindi makatubos ng permit. Nakasaad sa Presidential Decree 856 sa pagtitinda ng pagkain, kailangan nakapaskil sa tindahan ng permiso mula sa local health office. Sa huli, ang mga na-inspeksyong tindahan ay binigyan ng sanitation order na nagtatakda ng 2 araw para sila makasunod sa tamang proseso ng sanitasyon. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Dahil halos linggo-linggong tumataas ang presyo ng petrolyo, may sariling diskarte na ang ilang driver para makatipid. Isang grupo nga ng mga jeepney driver ay posible raw gumamit na lang ng tinatawag na recycled na mantika sa halip na diesel. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa gitna ng ayaw paawat na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang mga motorista kanya-kanya na lang diskarte kung paano makakamenos. Gaya mga palusong, medyo nag-neutral na lang kami. Tapos pag hindi wag ganong mabilis para makatipid. Huwag naman yung hataw ng hataw. Kasi pag humahataw ho, ay malakas din sa gasol. ang grupong Pasang Mazda bukas sa paggamit ng recycled na mantika bilang alternatibo sa diesel. Mas mura raw ito ng hanggang 5 pesos kada litro. Well, based on the study at ito'y tinest na namin at nakita namin walang resultang masama sa makina, kundi bagos gumanda ang hatak ng makina, gumanda ang emission at yung savings andoon at saka mas mura ito. Sa tala ng Department of Energy, 9 na beses nang tumaas ang presyo ng petrolyo mula nitong Enero. Halos 7 piso ang nadagdag sa kada litro ng unleaded gasoline. Halos 4 na piso kada litro naman sa diesel. At mukhang hindi pa ito paaawat. Ayon sa source mula sa oil industry, base sa trading ngayong araw, kulang 10 sentimos sa gas at 25 sentimos naman sa diesel ang posibleng idagdag sa susunod na linggo. Hindi pa rin daw kasi tumitigil sa pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. The MOPS for the first 3 days, Monday to Wednesday, is upward yung trend niya. Demand continues to rise. So that's one of the biggest factors, The second one, of course, would be this geopolitical, yung sinasabi yung the continued crisis in the oil producing regions, So bukod sa Pantawid Pasada program ng gobyerno, may mga piling estasyon naman daw ng oil companies na nagbibigay ng karagdagang diskwento sa mga pampublikong jeep at maging sa pribadong sasakyan. I think the discounts meron na pong discounts nangyayari sa mga estasyon, Yung depende sa anong estasyon, meron na mga jeepney lanes, and in fact, yung discounts have been extended po. Patuloy man ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang magandang balita, nagsimula na bumaba ang contract price ng LPG sa world market. Kaya naman sa susunod na buwan, maaari makaasa ang mga consumer ng rollback sa presyo ng LPG. The cold season pushes up the prices of LPG. Patapos na yon, we're now going to the summer months. So this is actually seasonal. So normally this time of the year, we already see LPG prices start to drop. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bumubuti na raw ang employment rate o bilang ng mga may trabaho base po yan sa datos ng National Statistics Office. Dahil daw yan sa mga trabaho, lalo na po sa mga call center na pinaka-in-demand daw sa ngayon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Animoy pila sa blockbuster movie ang mga job fair sa dami ng aplikante. Lahat umaasang makakahanap ng trabaho. Pero mailap ang swerte sa ilan. Ang mga kaibigang Rufa at Jeanette, mahigit 1 taon na raw naghahanap ng trabaho. Naglalakas loob ako na mag-apply sa mga fast food, kahit saan po. Gaano kahirap ang hanap ng trabaho? Sobra po. Sobrang ano? Hirap.
Ayon sa DOLE, halos 3 milyong Pinoy ang walang trabaho. 1.4 million dito nasa edad 15 to 24 years old. Pero bumubuti na raw ang employment rate ngayong taon. Nangunguna pa rin ang job opportunities sa call centers. Sunod ang property consultant o real estate agent, domestic helpers, production machine operator, electrician at sales clerk. Base raw ito sa PhilJobNet kung saan nagtatagpo ang employers at mga aplikante. Wala silang dapat ipangamba sapagkat ang mga kumpanya na nag-upload dito ng kanilang mga vacancy ay na-vet, na-validate ng ating Bureau of Local Employment sa lahat ng rehiyon. May halos 76,000 na bakanteng trabaho raw base sa pinakahuling impormasyon ng PhilJobNet, partikular sa agribusiness, manufacturing at cyber services. May demand din sa health and wellness, ganun din sa hotel, restaurant and tourism. Kaya kung ikaw ay kumukuha ng mga kursong ito o graduate ng mga ito, tiyak daw na may trabaho ka sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Pagkatapos ng kanilang graduation, ito pa rin yung mga magiging valid na mga trabaho. Industry na ngayon sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Diretso nang nakikipag-ugnayan sa mga ating educational system. Pero para sa tulad ni Raul Tabiana na malayo ang kurso sa mga in-demand na trabaho ngayon, tiis na lang daw sa anumang uri ng trabaho. Tulad niyo, nagdadagdag ng pamasahe, tapos hindi pa minsan sapat ang nakukuhang sahod. Ganun. Ayon sa DOLE, mahalaga ang karanasan sa pag-a-apply ng trabaho. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakapasok ng trabaho ang ating mga manggagawa ay yung kakulangan ng karanasan. Napakamaselan ngayon ng ating mga employer. Kaya payo ng DOLE sa mga aplikante lalo na sa mga bagong graduate, tanggapin na muna ang anumang trabaho para magkaroon ng experience. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.